Ito na po mga kapuso, nasa linya na natin si Dr. Alan Dampil sa pong endocrinologist. Makasama natin ngayong umaga sa ating programa. Doc Alan, magandang umaga po. Maraming salamat sa pagkakataon. Magandang umaga rin po. Oho, Happy Father's Day at sa lahat po ng tatay sa inyong buhay. Hello? Ay, Yes, happy Father's Day din po sa lahat ng mga nakikinig ng mga tatay. opo. Meron po ba kaming delay sa ating audio? O malinaw po ba kami, Doc Alan? Malinaw naman po, malinaw naman. Alright. Opo. Doc Alan, sige kayo na po magpaliwanag. May tinatawag palang menopause sa lalaki o andropause. So, meron ho ba talaga nito? Ano po ito? Una po, yung ibig sabihin ng andropause po, no? Ang andro, ibig sabihin lalaki, ang pause, pagtigil, no? So, parang equivalent siya ng menopause o yung pagtigil ng menses sa babae. Mm-mm. Sa lalaki po, andropause ang tawag. Ngayon po, itong kondisyon na to, medyo controversial pa. Hindi Oh, pa okay. tanggap ng lahat Mhm. ng mga eksperto. Pinagtatalunan pa kung totoo ba. Dahil po, alam naman natin sa pagtanda, may mga bagay na mga pagbabago, gaya ng pagbaba ng testosterone. Mm-mm. So, pinagtatalunan pa po yan. Yung kung talaga bang totoong kondisyon yan o kondisyon lang na natural na nararamdaman ng isang lalaki dahil siya'y nagkakaedad. Nagkakaedad. Oho, ito nga ho kasi nagsaliksik din po kami. Kasi sa babae, di ba, merong perimenopause, menopause, merong mga mood swings na nararamdaman, di ba, nagda-dry ang skin, ganyan. Meron po ako kasing nabasa, meron din palang mood swings o irritability daw kapag pag sumasailalim sa andropause ang lalaki. Meron ho ba kayong mga ganitong dumulog sa inyo? Pati daw po yung parang lumiliit yung muscles? Opo. Oho. Actually po maraming simptomas na attributed or pwedeng ang dahilan ay ang pagbaba ng testosterone sa lalaki. Mhm. In fact, yung pong mismong definition po, yung definition ng sakit, dinidefine yan dahil na ang laman ng definition, ang isa dyan is, number one, dapat po ay may documented na pagbaba ng androgen or ng particularly po yung testosterone. Opo. Pero sa pangkalahatan po, ang mas importante po sa criteria po para masabing may andropause ang isang lalaki, kung may mga simptomas sila. In fact, meron pong questionnaire, no? Mm-mm. Yung tinatawag natin na Adam, siguro yung mga nakikinig natin mga tatay sa ngayon, Oho. baka gusto nilang parang sagutin. If you will allow me po, Go ahead, Doc. i-share ko po sa inyo ang mga tanong po, no, na sasagutin lang naman ng yes or no. Halimbawa po, unang tanong, kayo ba'y nakakaranas ng mababang libido or sex drive? Mm-mm. Pangalawa, kayo po ba ay may lack of energy o parang nangihina? Mhm. Kayo po ba'y nakaramdam ng panghihina, ng lakas, no? Yung dati nyo nabubuhat, hindi nyo na nabubuhat. Yung dati nyo nagagawa, hindi nyo na nagagawa. Yung dahil ba nakakakit kayo ng 4 floors, ngayon 2 floors lang, hinihingal na. Mm-mm. Kung ba ay parang napansin nyo, lumiit ang height nyo, bumaba. So isang sinyal po yan dahil po yan ay maaaring osteoporosis, no? Mm-mm. Number 2 po na parang nakaramdam ka, ito related sa tanong mo, no? Na parang ngayon yung enjoyment mo sa buhay nabawasan, parang hindi ka masayahin ngayon, parang nalulungkot ka. At siguro yung mga asawa nyo, nasasabihan kayo ang grumpy mo o sungit mo ngayon. Oho. Oo, pwede rin pong erectile dysfunction, no? Yung ating pagkalalaki hindi na masyadong tumatayo na maayos. Mm-mm. Nakita mo rin ba na dating mga nagagawa mo sa trabaho o sa sports, kung may sports ka like basketball, ngayon ay parang nabawasan ng performance. Mm-mm. At huli po, nagiging antukin ka ba lalong-lalo na after mo kumain sa gabi. Kung may mga yes po kayo dyan, Oho. isang ano na po yan, parameter na baka ikaw ay may menopause. Andropause. Oh, andropause. Okay. So pag nag-yes kayo dyan ha, napakinggan nyo ho, mga kalalakihan natin, posibleng sumasailalim sila sa andropause. Anong edad po ba yan? Kung talagang may makakaranas, anong edad po nagsisimula sa lalaki? Ito po na naman, no, maraming kontrobersya, pero Oo. sa pangkalahatan po, 50 anyos pataas po. Pero dapat po nating maintindihan na parte po kasi talaga ng pagtanda ang pagbaba ng testosterone. In fact, pag po'y 40 or 40 taong gulang pataas, may Oo. 1% decrease in testosterone level Oho. every year po. So, ibig sabihin, by the time na 50 ka, 90% na lang po. By the time na 60 ka,
80%. At yun po ay considered na expected. Mm. So, medyo problematic po kasi karamihan po ng mga mababa ang testosterone, walang nararamdaman na mga simptomas. Mm. At karamihan naman po ng mga may simptomas, pag nag-check ka ng testosterone, hindi naman gano'ng kababa. Kaya nga po may controversy. Pero, Mm. nonetheless, alam natin na ito'y problema rin ng maraming kalalakihan. Isa sa kada 200 lalaki po, ang talagang may full-blown na simptomas. Oh. Pagka nagbigay ka ng replacement, nag-i-improve. So, yun nga po ang contention ng ibang eksperto na totoong kondisyon niya kasi pag nagbigay ka, gumaganda ang kondisyon o Ayun. nararamdaman ng isang lalaki. Okay. Doon na ang sunod kong katanungan kasi sa babae, pag menopause, 'di ba? Bumababa daw yung estrogen, so may mga supplements or sabi mag-ehersisyo ka daw parang mawala rin yung effect ng mood swings, yung mga hot flashes. Sa lalaki po pag talagang na-diagnose na okay, sumasailalim to sa andropause. Ano po yung pwedeng gawin, yung mga prevention? Okay, sa prevention po, i-address po yung mga simptomas. Halimbawa po yung Opo. panghihina. No, yung panghihina po, masusolusyonan niyan sa pag-ehersisyo or exercise. Actually, kung gusto mo talaga maiwasan to, dapat bata ka pa lang, 30, 40, nag-i-start ka na mag-build ng muscle. Nagpopondo ka na. Opo, Hindi siya nagpopondo ka kayang na. habulin kung halimbawa nararamdaman mo na. Parang Ay, hindi naman po. Wala naman po yan. Yun nga lang. mas parang- mahirap. Kasi po pag ganitong edad, kung kailan tumatama ang andropause, ito rin yung edad na marami ka ng sakit. Nararamdaman. Meron ka na Oo. sa puso. In fact, sabi nga ng iba, hindi yung pagbaba ng testosterone, hindi naman dahil lang siguro sa andropause, pero dahil sa iba mong kondisyon, dahil yung sakit sa Oo. puso mo, yung diabetes mo, yung pag-excess ng timbang o katabaan mo, lahat ito nagdudulot din ng pagbaba ng testosterone. So, mabalik po dun sa tanong nyo, no, exercise, tamang diet po. Sa diet po, dapat medyo mataas yung protina, no? Ingat lang po dahil alam natin pag masyado mataas ang protina, may problem naman sa kidney. So, Yes, oo. tamang amount ng protein po, coupled with exercise, tamang amount ng pagtulog po, no? Kailangan niya kasi yung pagpupuyat po, nakakababas ng testosterone yan lalo. At yung pagiging outgoing po, so kailangan lumabas kasama ng pamilya, yung elevation ba ng yung social activities po na patunayan nakakabawas ng simptomas at kahit pa paano nakakadagdag sa level ng testosterone. Oo. May nag-text po sa atin, Doc, si Jepoy ng Quezon. Sabi niya, kapag na-stroke po ba ang lalaki, andropause na daw po ba yun? Kasi 2 times na daw siya na-stroke. Hindi na daw makatayo. May connection ba yon pag yung stroke sa andropause? Wala po siya sa listahan ng mga simptomas pero ang stroke po kasi kadalasang komplikasyon either ng hypertension, ng diabetes o malformation ng mga ugat sa loob ng utak. So, hindi po siya directly correlated pero syempre po yung mga kondisyon na maaari nagdulot o naging komplikasyon kaya nagkaroon ng stroke maaari rin po nagpapababa ng mga levels ng testosterone, kagaya nga ng diabetes, ng obesity. So, parehas po kasi ang risk factors nila At saka ng edad, gano'n na rin. Oo. Meron ako nabasa parang re-redistribute daw yung fats. Halimbawa kung parang nasa ganito kang level, andropause, yung nagkakaroon, kaya may tinatawag na yung man boobs, tapos yung sa tiyan, belly fats. Pag ganun na ba, pag nakikita mo na ay parang tumataba yung tiyan ko, nagkaka-beer belly ako, tawag nung iba, tapos man boobs, di ba? Eto andropause na ba to? Oo. Ganito po, yung iba pa po yung mararamdaman, yung moves po or man moves, no? At saka yung paglaki ng tiyan. Ito pa yung mga senyales ng visceral obesity or yung pagde-deposit ng taba sa mga internal organs, lalo-lalo sa bandang tiyan. Ito po ay maaring simptomas kasi pag bumababa ang testosterone, nagkakaroon po ng redistribution para nagiging mga babae mas mabalakang. Yung pattern po ng deposition, maaari nagbago. Ganun na rin po, maaari makaramdam ang mga lalaki may totoong andropause ng gynecomastia ang tawag namin or parang nagkakaroon sila ng
boobs na pangbabae, no? Oo. Eh, baka po nagkakaroon pa ng tenderness around the nipple area. Mm-mm. Yan po talagang physiologic, ano na po yan, pathologic signs na po, na talagang mababa na masyado ang inyong testosterone. Okay. So Oo. pag ganyan, sabi niyo kanina ehersisyo, tapos so, yung pag ano rin pakikipag-usap sa tao. So this is a mental thing din also, Doc, hindi lang ho physical na pagbabago? Opo, may mga pag-aaral po na kino-correlate ang mga symptom na to sa mga depression sa lalaki at saka rate ng suicidal ideation. Actually, ang mga study na to sa Western po kasi karamihan sa Amerika. Kaya nga marami proponents na i-address siya as a condition kasi pagka nagbigay ka ng testosterone, Opo. yung pong symptoms na yun, kagaya na may isang study nagsasabi na ang rate ng suicidal ideation o yung pag-iisip na tigilan yung buhay o magpakamatay, Oo. nababawasan. Ito po yung mga unaddressed issue kasi ng mga kalalakihan. We always think na ang lalaki matapang, hindi natin alam na nagkakaroon din ng mga moments na nag-iisip na sumuko sa buhay ang mga lalaki. Lalong-lalo na may mga gantong simptomas, no? Okay. Meron na banggit, pagbaba ng testosterone, isa yan sa sintomas nga ng andropause. So may paraan ba para tumaas uli yung testosterone ng lalaki at ma-manage yung symptoms ng andropause? Opo, siguro nasa isip na rin ng iba bakit hindi na lang bigyan ng testosterone, Yes, no? oo. Meron naman pong injectable, unfortunately sa atin yun lang ang available. Kung talaga po napatunayan na mababa talaga at marami pong dahilan kasi pwede pong ibang organs talaga ang nababawasan talaga ang testosterone. Nagbibigay po kami pero sa pangkaraniwang nakakaramdam ng andropause po, marami pa rin po kasing dahilan kung bakit hindi dapat magbigay dahil pwede po naman mag-increase ng ibang side effect kagaya ng sa prostate cancer, tataas ang risk. Risk din po sa heart attack at stroke. Pwede po pagka napasobra ang testosterone, may mga side effect din. So hindi po binibigay sa lahat. So ang ginagawa natin is ini-encourage natin yung natural na capacity ng ating katawan na mag-produce ng testosterone. So babalik na naman po tayo. Kung ano po yung ginagawa natin para maiwasan ng andropause, yun din po ang gagawin natin para mabawasan, matagdagan naman yung testosterone natin. Ano po yun? Strength exercise po, strengthening exercises. So yung mga exercise, nagpapalakas ng muscle. So, iba pa po yun sa aerobic. Yung aerobic na alam na, yung jogging, brisk walking. Cardio exercise. That will help po, but better po ang exercise na may resistance o may bigat. Ayun. No? So, Sige. Kailangan, Doc, pakipaliwanag po yan. Kasi alam niyo sa ngayon sa ating henerasyon ngayon, basta payat ka, parang okay ka, healthy ka. Pero bakit ito napaka-importante na may muscle strengthening exercise? Kasi sinasabi nila, payat naman ako, nag-ehersisyo naman ako, pero puro cardio, yung jogging, yung ganyan. Pero bakit kailangan mong yung strengthening? Kasi pwede yan yung di ba yung body weight mo lang? Pwede rin namang buhat ka talaga ng barbell. Bakit importante siya? Ganito po, yung pag pumayat ka kasi, ang focus mo lang is pagpapayat. At this point po, i-emphasize ko na rin po, babalikan ko exercise, na isa po sa pinaka-effective na paraan po para tumaas ang testosterone is bawasan ng taba. Bawasan ng taba, hindi ng timbang iba po yung pagbabawas ng taba at saka ng timbang. I-clarify ko later. Kasi pag nagbawas ka ng timbang, pwede nagbabawas ka dahil nawawalan ka ng taba pero nawawalan ka rin ng muscle o ng laman. Pababa ang timbang mo. Pero importante po, bumawas ang taba. Kasi po yung taba po kasi is an active organ. Meron po yung enzyme na nagko-convert ng testosterone to estrogen. So kahit mataas ng testosterone mo, kung marami kang taba sa katawan, may enzyme po doon na i-convert yung testosterone to estrogen. So baliwala po yun. Mababaliwala yung natin. Kaya nga po yung mga matataba natin mga kababayan, mapapansin nyo, may moobs or boobs. Kasi po iba nilang testosterone, nako-convert into estrogen. Kaya importante po ang pagbawas ng taba sa katawan. Okay? So emphasize ko po 'yon. At importante rin po at this point ang cardiovascular or aerobic exercises po importante hindi lang para sa andropause pero para sa overall health, para sa
lalong-lalo na sa puso, no po. So importante po 'yon, hindi natin sasangtabi. Pero at the same time, hindi po kasi enough 'yon. So kailangan po may strength training or resistance training na magpapalaki po ng mga muscle na ma-maintain man lang po yung muscle natin. Dahil po ang muscle napaka-importante. Number one po, na patunayan na kapag mas mataas ang muscle mass mo o yung dami ng muscle mo, nababawasan po ang tendency, yung tinatawag nating frailty or yung panghihina pagdating. Alam niyo yung matatanda na parang masyadong mahina, frail, no, kilos, nababawasan po yun at in the long term, sila po yung maganda ang quality of life. Napansin niyo ba may mga matatanda na hinang-hina, magkasing edad, 8 years old parehas, pero may 80 years old na malakas, maganong masiglang kumilos. Meron naman po nakaupo na lang, kahiga na lang halos sa maghapon. So, if you want na pagtanda mo, masiglang matanda ka. Yung ibig sabihin, pagtanda mo, masigla ka pa rin. Importante po ma-maintain yung muscle mass. Pangalawa po, pag ang muscle mass po at ang level ng testosterone are correlated. Pag tumaas ang isa, tumataas yung isa. So, kapag marami kang muscle, that means na nag-exercise ka through strength training po, yung may bigat, na maintain mo, mas maintain tamang level ng testosterone mo. Doc Alan, ang tanong ngayon, kasi madami, di ba, nag-gym. Pero iba, ang mahal naman yung gym. O kaya yung iba, kailangan ba makita talaga na cuts ka para kang modelo, di ba? Na yung pagka-muscle mo. Pero ito, hindi ganito naman ang inyong sinasabi, di ba? Maaaring, hindi ganun ang itsura, pero alam mo sa loob ng katawan mo na na-develop ang muscles mo. Ano po bang dapat na weight para masabi mo na nagkaka-strength training ka, Doc Alan? So, yung strength training po or resistance training, hindi naman po kailangan pumunta ka sa gym, magbuhat ka ng barbell, ng dumbbell. No? Yun nga pong sarili mong katawan, yung bigat ng katawan mo is enough para maging strength training. For example po, yung squatting, no? So, yung muscles sa binti mo. Dapat kaya mo yung sarili mo. Yun ang minimum po doon, na dapat ang sarili mo, kaya mo. So, kung gusto nyo po, pag naglalakad kayo, may bag kayo medyo mabigat, that adds to it, no? May hawak kang bote ng tubig habang naglalakad at tinataas baba mo, that's already strength training. Ang kailangan lang po, mas may konting bigat ang exercise po or hindi po kailangan mag-enroll sa gym kahit po mga body, marami po sa YouTube ngayon. Yun nga lang po, ulitin ko rin dahil nga ang mga karamihan po sa mga nagkakaroon ng symptoms ng andropause ay ang mga kalalakihang nasa edad 60 pataas na po. Ito na rin po yung mga panahon na marami na silang ibang sakit, gaya sakit sa puso, diabetes, hypertension. Bago po magsagawa ng isang exercise regimen, papaalam po sa doktor para yan, baka mamaya itong mga nakikinig sa atin biglang ma-engage mag-exercise tapos magkaroon ng heart attack. Nangyayari po yun. No? Pero yung mga bata-bata pa nakikinig sa atin, simulan nyo na habang wala pa kayong mga sakit-sakit. Kasi kailangan mo nang magpondo no? Kahit paano lang yun Gangay, sabi nyo kanina, no? Doc, squats. Pagkatapos nun, pabigat na ng pabigat. Tapos susunod nun, push-up na yung gagawin mo. Bubuhatin mo na di ba parang madali naman daw pong mag-adapt kasi ang katawan. Di ba, Doc? Yung sa una mahirap. Tapos pag ginagawa mo siya lagi, parang gusto niya na ng level up. Tama po ba yun? Tama po. Ang mahirap lang po din sa muscle, kapag na-build up mo na pero napabayaan mo, madali rin po kasing mawala. So, once you have started it, you should continue it para siyang pera. Pag inip lang at hindi mo na dinagdagan over time, hindi mo pinunuan ulit, na bumabalik din po siya sa dati. So, sa pawala po siya. Hindi katulad ng taba na sa padami. Yun ang, Ay nako, bakit ganon Doc? Bakit ganon? At taba, sa parami, ang muscle sa pababa. So, sana baliktad. Oo nga po. Unfortunately, yun po yun. Kailangan nating pagtrabahuhan. Tama po kayo. The earlier you started, the better. Doc, gusto ko mag-share. So parang naano ako ng sinabi nyo. Kasi ako, mahilig akong mag-ehersisyo, gym. Natigil po akong 2 linggo. Alam nyo, para akong bumalik sa, sa umpisa. Hirap na hirap ako uli. Hingal na hingal ako. 2 minutes pa lang. Hingal na hingal ako. Samantalang dati, 30 minutes. Wala ka ng hindi mo na iniinda. Pero 2 linggo lang po yun. So ganun pala talaga. Nasa late 40s po ako.
So dapat talaga sa ganitong edad, medyo kakaririn mo na bibigyan mo ng schedule ang ehersisyo? Opo, yun pa isang mahirap no. Sa edad na ito kung kailan kailangan mo mag-ehersisyo, doon ka lalong walang oras dahil ito na yung time ng career mo Oo, na busy. mas busy ka. Oo, yun yung Oo. reality ng buhay. At unfortunately, we have to make time for our health kasi sabi nga nila, kapag hindi mo binigyan ng oras ang iyong health ngayon, kailangan mo magbigay ng oras para sa sakit later on. So either keep your health now, give it time now, o magbibigay ka talaga ng oras Opo. sa panahon na may sakit ka na. Okay, nabanggit niyo yung busy. At least man lang minimum para sa mga nakikinig po sa atin ha. Sige, minimum. Sabi thrice a week at least. So at least ba 3 beses sa isang linggo paglaanan namin ng ehersisyo? Sapat na po ba yon? Ganito po, ang general recommendation po ay Okay. 30 minutes at least every other day or no 2 consecutive days without exercise. Ano po ulit? 30 minutes every other day Or or 30 with no 2 consecutive days. Ibig sabihin, walang 2 araw na magkasunod na hindi ka na mag-exercise. mag-ehersisyo? Oh. O di kaya nga, pwedeng 3 to 4 times a week papatak yun ano? Tapos 30 Yes, minutes. Oo. Oh. Pero pwede naman pong isabay. Imagine nyo na lang, ilang oras kayo nakaharap sa television, Oo. ilang oras kayo nag-scroll sa Facebook. Yun. Isabay nyo po. Yun. Paggagawa kasi ng habit, minsan tinatawag namin ina-anchor or isinasabay sa mga bagay na gusto mong gawin. Oh. So, halimbawa, may mga pasyente akong sinasabihan ko, nanonood ka ba ng TV? Ganito na lang. Habang nanonood ka ng TV, magbuhat ka. Oo. Mag-squats ka. Oo, mag-squat ka, mag-lunges ka. Ito Oo. naman po pwedeng gawin mindlessly, no? So, Oo. yun po, pwede talagang, but sometimes it's Effort hard. po talaga, effort. Pero kailangan mo talaga siyang simulan ngayon, di ba? Para lahat tayo ay makinabang din sa pagtanda. Ito po, pahabol lang po, Doc, may ilan po tayong mga katanungan sa ating mga tagapakinig. Si Mel Nebrida ng Tondo, sabi niya 56 years old po siya may depression. So kasama po doon sa sintomas? Opo, unfortunately po, no? Nandun po talaga, in fact, dun sa questionnaire po, isa yon yung pagiging malungkutin or grumpy, na nandun din po yon isa sa simptomas. Pero emphasize ko rin po na marami po kasi pwedeng dahilan, maaaring nagpapa-aggravate lang o nagpapalala, no? Ang pagtitreat din po kasi ng andropause is symptomatic. Ibig sabihin, Opo. depende sa symptoms. Yung kung bumababa na ang height mo dahil nagkakaroon ka ng increase osteoporosis, di bibigyan ka ng pang-osteoporosis. Kung bumababa ang libido mo at bumababa ang erectile function mo, yung pagtayo ng pagkalalaki mo, binibigyan namin ng gamot para sa erectile dysfunction. Ganon din po, yung depression po, kung talagang lumalala, ay hindi po laging sapat ang... Kasi multifactorial po, ibig sabihin, hindi isang dahilan. Opo. Nagbibigay din po, ni-refer namin sa isang dalubhasa dyan, psychiatrist o clinical psychologist para ma-address ng maayos. Kung ano talagang dahilan ng root cause. Ito po, Doc. Ito po, may ilang minuto na lang po tayo. Pasensya na, sayang ho kasi yung pagkakataon. 70 years old po kasi itong texter natin, nakakalakad pa po ng maayos. Ang tanong niya, ano yung safe na lower body workout daw para sa kanya makagain ng muscle sa lower part ng body? 70 years old po. Opo. Naku, wag po nating maliitin ang kakayahan. Una, wag niyo pong maliitin ang kakayahan niyo bilang 70 years old. No, kailangan niyo, alam niyo po maraming kailangan niyo itatak sa utak niyo na ang nagagawa ng 70 years old hindi naman kailangan limited. Pero tama din po naman na mag-ingat kasi mas prone na po sa fall baka mamaya or sa injuries, no. Ang isa po sa pwedeng gawin, no, is squatting po, hahawak sa mesa at alam niyo ano lang po, bend lang ang knees, no? Bend knees, squatting lang po ng ganyan. Yung bigat ng katawan mo, yun na yung pinaka-resistance mo. So that's it. Unfortunately po, wala tayong video na hindi ko ma-demonstrate. Fortunately, sa panahon ngayon, madali po kasi mag-YouTube. Yun nga lang po, hindi lahat na makikita nyo sa YouTube, yun yung tama. Safe. No? Pero meron pong mga organization dyan. Titingnan nyo po yung American College of Physicians website. Marami pong website ngayon. Na safe sa mga ganong edad.
Yung Oo, kailangan din lang exercise. po exercise for elderly. Yan. I-search Oo. mo lang, makikita nyo po. Marami pong safe na exercises Oho. sa mga edad sa Elderlies. Oho. 70 pataas. Marami ito. po. Kagaya nito, Doc Alan, no, 75 na siya. Twice a week daw swimming. Okay daw po ba yon yung laps? 30 minutes to 1 hour. So, pang muscle strengthening na rin po ba to? Oo. Yan po ang isa sa pinakamagandang exercise Oh. dahil low impact po, walang stress sa mga joints. Kasi isa pa yung problema ng mga taong nasa edad ng andropause. Ito po yung may mga osteoporosis na, may mga osteoarthritis na, may mga arthritis na nararamdaman. So gustuhin man nila mag-exercise, masakit na ang tuhod, masakit ng kasukasuan. Ang swimming po, isa sa mabisang paraan ng pag-ehersisyo dahil buong katawan mo gumagalaw at walang impact po sa ating mga joints. So kahit na may sakit ka sa tuhod, at least walang impact po yun, hindi mapapalala ang osteoarthritis. Ayun. Napakagandang exercise po niyan. Yun nga lang, kung gusto niyo pong dagdagan ng strength po, no? Kasi swimming po is generally regarded as aerobic. Kung may strength po, pwede niyong bilisan. Kasi po pag binilisan niyo, may bigat po yun eh. So, itatry mo na kung back-to-back yung from end to end yung swim mo ng pool at kaya mo ng halimbawa 30 seconds, pwede mo siguro pilitin ang sarili mo na 25 seconds. So may Okay. yung bigat po kasi makakuha sa pagpapabilis po Ayun. ng So, may time. iba-ibang paraan naman kung saan mas Opo. kaya po ng katawan. Ito sa texter natin, no? Ang menopause daw sa lalaki, kinakapos. Opo, may pagkakapos na. Pero may mga paraan naman, di ba? O kung wala pa kayo sa stage na yon, magpondo na kayo ngayon pa lang. Di ba? Tamang pagkain, ehersisyo. Yan po, napaka-basic actually. Dapat lang natin paglaanan ng oras. Doc Alan, nakoy, maraming salamat po. Pag meron pong gustong yung mga gantong kondisyon at maaari pong magpakonsulta, saan po ba kayo mahanap, Doc Alan? Unang-una po, hindi naman po ako kailangan hanapin. No? Marami po ngayong mga endocrinologists sa lahat ng panig ng Pilipinas. No? So hanapin niyo po endocrinologists kasi po kami po yung mga specialista sa hormones. At hormones po pinag-uusapan dito. Pwede rin pong kumonsulta sa mga urologist. O yan. Lalabasa rin po yan pagdating sa andropause at mga simptomas. Maari din po, depende po kung ano yung simptomas na pinakanararamdaman nyo. Kasi kung depression po o lagi malungkutin kayo, Opo. pwede po dumiretso rin sa isang psychiatrist. So, pwede na rin po yun. Pero kung gusto niyo po sa akin at malapit po kayo sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City or Providence, Quezon City, pwede naman po. Pero emphasize ko, hindi po kailangan sa akin, no? Ang importante po, kahit sino pong internal medicine doctor, pwede pong puntahan geriatric para sa pagtanda. So, wala pong dahilan para kimkimin nyo yung nararamdaman nyo, no? Kahit sinong doktor po, pwede nyo lapitan para dyan. Yun. Oho. Importante, tanggapin natin sa sarili natin yan at humingi ng expert advice. Ika nga. Sa mga eksperto lang tayo magpunta. Doc Alan, nakoy, napakarami po namin natutunan ngayong umaga. Maraming salamat po sa inyong panahon. Opo, maraming salamat din po sa oportunidad. And again po, sa lahat ng mga tatay na katulad ko, araw po natin to. Yes. Araw po na alagaan natin ang ating mga sarili. So tanungin nyo, ako ba may andropause? Kung meron, mag-ehersisyo na ako, tatama at tutulog ako na maaga at kakain ako ng tama. Yes. Nako, thank you so much. Happy Father's Day ulit po, Doc Alan. Ingat po kayo. Thank you po. Doc Alan Dampil po, endocrinologist, ating nakapanayam. Nako.